Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, hagupit ng Super Typhoon Uwan ramdam sa Bicol. Signal number 5 itinaas sa 5 lugar. Bilang ng nasawi sa Bagyong Tino umakyat na sa 224. Philippine-Australia kasangga 2025-02 sa Capiz naging matagumpay. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Ganap ng naging Super Typhoon Uwan habang papalapit ito ng papalapit sa Bicol Region. As of 10 a.m. ang Super Typhoon Uwan ay nasa katubigan ng Pandan, Catanduanes, may lakas ng hangin na 185 km per hour at may bugso ng hangin na umabot sa 230 km per hour. Kumikilos ito sa direksyong Kanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 30 km per hour. Base sa huling weather bulletin ng Pag-asa, nakataas na ang wind signal number 5 sa Central Aurora, Polillo Islands, Northern Camarines Norte, Eastern Camarines Sur at Catanduanes. Patuloy na dumadaan ang bagyo sa mga baybaying dagat ng Catanduanes at tinatayang dadaan malapit sa Calaguas at Polillo Islands ngayong hapon. Magla-landfall ito sa Central Aurora ngayong gabi o madaling araw ng Lunes na may pinakamalakas na hangin. Pinapayuhan ng lahat na mag-ingat at sundin ang mga babala ng mga lokal na awtoridad. Umakyat na sa 224 ang bilang ng mga nasawi sa pananalasa ng Bagyong Tino, habang 135 na katao ang patuloy na pinaghahanap ayon sa Office of Civil Defense o OCD. Ang Cebu ang siyang may pinakamataas na bilang ng mga nasawi na umabot sa 130 na, sinundan ng Negros Occidental na may 53 at Negros Oriental na may 60. Sa isang panayam naman kahapon, ikinalungkot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mataas na bilang ng mga nasawi at nagpahayag ng paumanhin at kanyang pakikiramay sa mga apektadong pamilya. Ayon sa Pangulo, bagamat ang gobyerno ay naghanda para sa storm surge, hindi nila inaasahan ang sobrang laki at bilis ng mga pagbaha na nagdulot ng malawakang pinsala sa mga lalawigan sa Visayas at Mindanao. Umabot na sa 2.25 milyong tao ang kabuuang bilang ng mga naapektuhan ng bagyo at 318,703 sa kanila ang nananatili sa 3,050 evacuation centers sa buong Visayas at Mindanao. Formal na nagtapos ang Philippine-Australia Army-to-Army exercise na kasangga 2025-02 sa Camp General Macario B. Peralta Jr. sa Hamindan, Capiz noong Nobyembre 7. Pinangunahan ng 3rd Infantry Division ng Philippine Army at ng Australian Defence Force o ADF, nagsanib puwersa ang mga kinatawan sa mga operasyon at tactical na drills upang mapalakas ang interoperability at handa ang mga sundalo para sa mga susunod na hamon sa seguridad. Kasama sa mga aktibidad ang paggamit ng drones, bangka, mga depensibang armas, pati na rin ang mga pagsasanay sa medical response, mission planning at unified command operations. Ang seremonya ng pagtatapos ay pinangunahan ni Lieutenant General Antonio Navarrete, Commanding General ng Philippine Army, na nagbigay din ng parangal sa kapanalig na sandatahang lakas ng Pilipinas sa ilang miyembro ng ADF dahil sa kanilang natatanging kontribusyon sa pagsasanay. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renz Zelenon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagbuto ng balita.